Pagbabawas ng buwis at pagpapamura ng singil sa kuryente. Itong inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati na umani ng hiyawan at palakpakan. Ilang mga mambabatas ang ayon sa pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act para maibsan ng matagal ng pasanin ng mga consumer. Yan ang report ni Vel Custodio. Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinakamahabang palakpak, hiyawan at standing ovation ang natanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos niyang iwan ng mga salitang yan sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA kahapon. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, isa siya sa mga napatayo matapos marinig sa Pangulo ang direktibang ipatanggal ang systems loss at kaugnay nitong buwis. Pag tinignan niyo po yung electric bill, makikita niyo ang laki ng charge mo na systems loss. Pag tinanggal yan, malaking diskwento po yan. As Majority Floor Leader, I guarantee you, we'll get the best and brightest on top of it. Yung chairman namin ng Committee on Energy, ang magsusponsor po niyan at ipapasa namin sa lalong madaling panahon. Sang-ayon din ang mga miyembro ng mababang kapulungan na magpapasa ng panukalang batas para rito. Lahat tayo ay nagbabayad ng ating electric bill. Tama naman din talaga na panahon na para tanggalin yung system loss na ipatong sa mga consumers, no? Silang magbabayad nito. Kaugnay niyan, sumang-ayon din ang mga mambabatas sa amyenda ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Definitely magkakaroon ng review talaga ng EPIRA Law, and I think it's high time kasi pare-parehas nang dumadaing lahat ng Pilipino, most especially electric bill. Kapag hindi natin na-address itong energy generation, energy distribution, there is no way by which we can address the increasing cost of electricity. Tignan na rin yung iba pang aspeto ng pila para maamyendahan ito o di kaya ay palitan ng isang bagong batas tungkol sa energy. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni House Speaker Faustino Bogie III na magiging gabay ng Kongreso ang mga inihayag ng Pangulo sa pagtalagay ng mga panukalang magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, kabilang ang pagbabawas ng buwis at pagpapamura ng singil sa kuryente. Sinabi ni Dean na nakahanda ang Kamara na bigyan prioridad ang mga panukalang magpapalawak sa income tax exemption para sa mga kumikita ng hanggang 350,000 pesos taon-taon. Magpapababa ng income tax para sa iba pang manggagawa, magbibigay ng ginhawa sa maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pag-alis sa minimum corporate income tax at magpapatupad ng tax amnesty para sa ilang mga hindi nabayarang buwis at kaugnay na multa. Samantala, suportado rin ng mga mambabatas ang pagtindig ng Pangulo sa West Philippine Sea. Tumayo din ako nung sinabi niya na ang dignidad ng ating bansa ay hindi dapat may sakondisyon, hindi po tayo rasista, hindi po tayo unggoy. Hindi ka nga ang sinabi niya. Ako ay natutuwa nang binanggit po niya yan at itinayo na ang dangal ng ating bayan. Magkaisa tayo na kinakailangan ang Pilipino taas noo. Huwag tayong papayag na niyurirakan ang ating dangal. Vel Custodio para sa Bayan.